Welcome back to Q Republic. Today is March 22, 2021, Monday. News coming from the business.inquirer.net. Asia markets swing as inflation fear tempers recovery hope. Dahil pa rin po sa fears or worries regarding economic optimism, especially po sa possible inflation and rate hikes, nagpapatuloy po yung pagtitrade ng Asian markets sa floor price. Meron ding pagtaas sa US Treasury yield, indicating na tataas yung borrowing cost. So, ang thinking ng mga investors pag ganitong situation ay possible na magkaroon ng matinding inflation. Sabi rin po dito, isa pang kinakabahala ng ating mga investors ay yung tumataas na COVID cases sa Europe, which may cause or already caused lockdown sa France and Germany. So may problema pa rin po talaga sa worldwide, kaya naman ganito ang situation ng ating market as of the moment. So news coming from the Inquirer pa rin po. NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal under GCQ until April 4, sabi po yan ng IATF. So, NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal will be placed on GCQ from March 22 up until April 4 because of the rising of COVID-19 cases. Ito pong Metro Manila, bago pa man po itong news na to, is nasa GCQ na. So, yung ibang provinces na nabanggit po dito sa news na to is nasa MGCQ na po. So kumbaga parang mas maluwag na yung kanilang quarantine, pero ngayon ilalagay po ulit sila sa GCQ. So one of the restrictions is that hindi po sila pwedeng bumiyahe from different provinces, or yung mga taga Metro Manila is hindi po pwedeng lumabas ng Metro Manila. So kung taga Metro Manila ka lang po, hanggang Metro Manila ka na lang din. And then kung taga provinces ka, doon ka lang po muna sa province hanggang April 4 po yan. So, meron din po tayong curfew na pinapairal na i-apply din po dun sa mga provinces na nabanggit sa news na to from 10 p.m. to 5 a.m. Ganon din naman po bawal lumabas ang mga 18 years old below, pati na rin po yung mga 65 years pataas. Maliban na lang po kung nagtatrabaho or kaya naman may bibiling mga essentials. So, bawal din po yung mga dine-ins, puro delivery lang po muna, pati na rin po mga religious gatherings or activities. Except na lang po kung merong wedding, baptisms, or funerals, pero maximum 10 na tao lang po yung papayagan. So, isa rin po ito sa mga reasons ng pagbaba ng ating market. So, update lang naman po tayo regarding dito sa To-Go naman, sa stock na si To-Go. Naging subsidiary na po siya ni SMIC or ni SM Investment. Itong si To-Go noong March 18, 2021. So, nabili po nila yan at the price of $8.50. And in compliance with Security Regulation Code, magkakaroon po sila ng mandatory tender offer to all remaining stockholders at the price of $8.50, and they are expected to file that on or before March 22. Ito pong kanilang mandatory tender offer. So kung may update po tayo or check po natin siya by tomorrow kung nakapag-file na po sila ng mandatory tender offer, pero bear in mind na $8.50 po nila i-offer itong si To-Go. So, knowing that, pwede po natin expect na bababa po yung price nito ni To-Go below $8.50 kasi ito po yung mandatory tender offer. Normally, mandatory tender offer is higher than the current price ng stock. So, sa may mga hawak po ng To-Go, watch out lang po sa maaring possible na maging pagbaba ng price na stock na si To-Go. Anyway, ang mga re-reviewin po nating stocks for today, these are Dito CME, Merimart, AC Energy, PHA, Basic Energy Corporation, Ayala Land, BDO, Nickel Asia, Pure Gold, To-Go, and Davin. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well.
para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And bago lang po tayo mag-proceed, I would just like to say thank you to the following people na talaga naman pong sumusuporta sa ating channel. Kagaya po ng sinasabi natin, simple like nyo lang po is napakalaking tulong po sa ating channel para ma-promote po tayo ng YouTube or yung algorithm ng YouTube is mapunta po sa ating favor para makita rin po tayo ng iba nating mga co-traders or co-investors para po marami pong ma-share itong ating insights na binibigay po natin almost every day. And of course, sa hindi nyo po pag-i-skip ng ads, napakalaking tulong din po yan sa ating channel para pagbutihan pa po natin at mas paging malawak pa po yung scope ng ating review. So maraming salamat po sa mga nagla-like at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, especially to the following people. Kay Roel Taneo, kamusta tayo dyan sir sa Riyadh? Hopefully, kumpleto na rin natin yung vaccine natin dyan. Hopefully, nakapag second dose na rin po tayo. Kay Ma'am Angelita Espaliardo, maraming salamat po ma'am sa support ninyo sa ating channel. Hopefully, everything's good po sa ending nyo, especially sa mga hawak nating stocks. Homer ng good day sa iyo sir. Wilson Ong, magandang araw din po sa iyo sir. Saturn Castillon, keep safe. Ronald Galensoga, welcome po sa comment section natin and keep safe. Eller Fontamillas, tama ba sir? Kayo dyan is nasa Italy. So anyway, keep safe po kayo dyan, especially po sa inyong may bahay at sa inyong pong anak. Kay Claire Marita, keep safe po ma'am. Kay Tautau Biro, hello sa iyo sir. Kay Dan Jimenez, hopefully everything is okay kay Nickel, and good luck din po kay DDMP if ever participate po tayo doon. Kay Roselo Fermena, regarding po kay Davin ma'am, medyo hindi po maganda yung review natin kasi based on monthly time frame niya, meron po tayo pwedeng ibaba till 1 peso. So be cautious lang po if ever papasok tayo sa kanya. Wilson Ong, thank you for the daily updates. And kay Gamer Girls, hopefully ma'am naka-exit po tayo ng maganda kay Nickel kanina. And hello din po sa inyo dyan, Sir Hilroy, ZF4EK, and Simon. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa Q Republic. Dito CME closed at 9.80. Meron po tayong pagbaba na 2% from its previous closing price, around 10 pesos. Number of trades po natin, 10,750. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 11 peso area kung nasa nandun po yung ating moving average 100. And support around 8.97 kung nasaan nandun naman yung ating moving average 200. So still the same po. Nagte-trade po tayo in between the Darvas box and the uptrend channel na na-observe po natin into the monthly time frame. Pero ito only signifying na hindi po tayo makaangat-angat ulit dito sa ating Darvas box. So meron po tayong weakness na nakikita sa kanya. Although nakita po tayo ng pagbawas dito sa ating selling pressure starting March 11 up until today, makikita po natin na yung ating stochastic indicator or pati na rin si RSI indicator, makikita po natin na nasa lower area. Dito kay stochastics from March 1st up until today is almost nasa oversold area po tayo every day. So, although nababawasan yung ating selling pressure, nakikita po natin na bumababa pa rin po yung price ni dito CME. So, yung nakikita po nating safe side dito ay dito CME is dito talaga. Kung sasagad natin siya dito banda sa ating moving average 100, mga nasa 8.50. Kasi kahit nababawasan tayo ng selling pressure, nakikita natin na bumababa pa rin yung ating price. From March 18, nagkaroon tayo ng strong resistance dito sa moving average 100, and then ngayon we are heading towards down dito sa ating moving average 200. So kung sakali mang nag-accumulate tayo ng shares, it's fine na mag-accumulate tayo ng shares 10 peso below. Pero yung pinaka-safer side na nakikita natin dito is dito sa ating green line around 8.50 or kahit dito banda sa ating 9 peso area para hindi naman tayo matagalan. Kasi bumababa yung ating volume sa kanya, so nagkakaroon naman tayo ng stability
Pero yung nagiging takbuhan kasi natin is ito na, moving average 200 and moving average 100. So para maging maganda yung ating pwesto at para hindi naman tayo maipit banda sa itaas, i-aim natin dito banda sa 9 peso area pababa. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.77. Meron po tayong pagbaba ng 3.05% from its previous closing price. Around 4.92 number of trades po natin, 2,660. And dito po sa ating chart, meron po rin po tayong resistance dito around 5.12 and support around 4.31. And nakikita po natin na talagang weak pa rin po itong si Merrimart dahil hindi pa rin po natin na-maintain yung pagtitrade dito sa ating uptrend channel. So una po tayong nagkaroon ng breakdown noong March 15. Then we attempted na makabalik dito po sa ating uptrend channel pero nagkaroon na naman po tayo ng breakdown today. Although meron tayong bullish candlestick, pero ito only signifying na mahina pa rin yung ating weakness at hindi po tayo makabalik-balik dito sa ating uptrend channel. And also, makita po natin dito sa ating RSI indicator na patuloy pa rin po yung downtrend na ginagawa ng ating market sa kanya. So yung momentum natin is hindi po talaga maganda. Puro weakness po yung nakikita natin. Although, nakikita natin dito sa ating MACD na we are about to cross over na po dito sa ating red line. Kaya lang, ang baka mangyari dito is yung nangyari dito nung nakaraan, noong February 15th, na nag-crossover lang siya ng very slight and tumagal lang siya ng 4 trading days and then nag-cross down na naman. Kasi makikita natin ngayon, more on weakness din dahil yung graph niya is tuloy-tuloy po sa pagbagsak. Actually, start po siya noong December 2nd. So, tuloy-tuloy pa rin po siya sa pagbagsak. So, kung nag-aantay po tayo dito or nag-accumulate tayo ng shares dito kay Merrimart, yung mga red flags na nakita po natin, yun lang yung kailangan natin i-consider. Unang red flag po natin is talagang weak siya. Hindi siya maabalik dito sa ating uptrend channel. And then yung ating RSI indicator, meron tayong long-term downtrend na nakikita sa kanya. So, in the short term, kung nandito ka naman na kay Merrimart, ang pwede mong i-goal sa kanya is dito at banda sa 5 peso. Pero you have to be cautious dahil makikita natin na malakas yung ating resistance dito sa area na to dahil meron nga tayong mga higher or mga lower highs na nakikita sa kanya. And since downtrend yung mga nakikita natin sa ating indicator, ang possible pa na mangyari dito is baka sumagad siya dito sa 3.26. So, medyo hindi siya ganun ka-concrete kung sakaling binabantayan mo ito si Merrimart. Wala tayong masyadong evidence na makita na pwede siyang umangat more than 5.12. So, we have to be careful. Ang chances po niyan is since nabe-breakdown natin to for the second time itong ating uptrend channel is hindi na po natin siya ma-maintain and baka bumaba pa tayo further dito sa may 3.30 dahil yung support natin ngayon is 4.30 na medyo weak din. So medyo alanganin siya 50% strong, 50% weak. Pero since yung mga indicators natin nagpapakita ng weakness, pwede nating speculate na weak din itong 4.30 and baka sumagad pa tayo dito sa 3.30 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. AC Energy closed today at 6.99. Meron po tayong pagbaba na 0.99% from its previous closing price around 7.06 number of trades po natin. 4,090 and meron pa rin po tayo ditong resistance around 7.50 and support around 6.74. The difference of AC Energy and dito CME pati na rin po kay Merrimart na ni-review natin is that ito pong si AC Energy is na maintain niya po itong ating uptrend channel sa kanyang monthly time frame. Kasi kung babalikan po natin si dito CME, naka-breakdown po siya dun sa kanyang Darvas box. Ito namang si Merrimart is naka-breakdown po siya dun sa kanyang uptrend channel. And yung kanyang momentum na na-check po natin is maganda po. Hindi po agaya kala dito CME and Merrimart na almost nasa oversold area every day. Itong si AC Energy, makikita po natin na nasa level 62 or level 61 po siya today. So maganda-ganda yung kanya momentum. If we are going to double check it into its RSI indicator, so maganda rin po. Dahil nandito naman siya sa level
48. So meron tayong momentum na nakikita sa kanya, and at the same time sumasabay po yung kanyang MACD sa momentum na pinapakita ng market. And meron pa rin po tayong selling pressure kahit pa paano, pero we are almost na maka-cross down dito sa ating red line. Dito naman kay AC Energy, last time na nag-crossover tayo, medyo maganda-ganda dahil nag-crossover naman tayo ng magandang space between the blue line and the red line, and yung histogram natin is medyo maganda yung pag-angat niya. So, iba po yung nakikita nating mga indicators, pati na rin yung type of trend na ginagawa ni AC Energy compared kila dito CME and Merrimart, which is masasabi nating maganda kahit papano. Pero dito naman kay AC Energy, ang ating nagiging resistance, may kita natin is dito banda sa may 706 or 7.05 area. So kung may hawak ka kay AC Energy, ito yung kailangan mong iwasan sa kanya dito banda sa 7.05 dahil may kita natin na napakalakas ng selling pressure dyan. So ang magandang kumuha sa kanya talaga dito is near dito sa may support area. Nakita pa nga tayo ng low today na 6.70 pero medyo mataas na siya ngayon, 6.99. So we can expect na by tomorrow baka magkaroon na naman tayo ng panibagong pullback dito kay AC Energy kasi baka mamaya ma-reach niya by tomorrow yung 7.05. So, yun na yung number one na speculation na pwede natin gawin. And then kapag ka nag-pullback siya ulit dito banda sa 6.80 area, medyo wag muna, iwas muna tayo sa pagbili. Ang maganda talaga dito is 6.74 below. So talagang yung pinakamababang price yung kailangan natin kunin yung mga stocks as of the moment, kasi yung takbo ng ating mga stocks talaga is talagang sumasagad sa pinakamababang presyo. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today at 1.97. Meron po tayong pagbaba na 7.51% from its previous closing price around 2.12. Number of trades po natin 5,390, and meron pa rin po tayo ditong resistance around 2.17. So nandito po yan banda sa ating moving average 50 dito sa ating red line, and support around 1.96. Malapit naman po yan dito sa ating moving average 100. Ang maganda naman po sa tinatakbo ni PHA is na maintain po natin itong ating Darvas box, pero napalakas pa rin po ng ating selling pressure dahil may kita natin yung ating stochastic indicator is kagaya po nila dito CME and Merrimart na nagtitrade almost every day dito near sa ating oversold area. Dito naman kay PHA, nagsimula po siya since March 5, and then today may kita natin nasa pinakamababang area siya. Kung titingnan po natin yung ating selling pressure, medyo nag-average po tayo dito sa negative 0.0862. So for 3 trading days, medyo ito yung ating nagiging average. So medyo nagpa-flatline tayo. Yung ino-observe kasi natin dito is nababawasan tayo ng selling pressure, pero it looks like nagkakaroon pa rin po tayo ng pag-alternate dito kay PHA. And more likely, kung sakaling tumuloy pa yung kanyang selling pressure, be aware na meron pa tayong pwedeng ibaba pa sa kanya, kasi kagaya nito noong March 10, nandito tayo banda sa negative 0.13 compared today nasa negative 0.08 lang. So meaning to say, meron pa tayong pwedeng ibaba sa ating selling pressure if by any chance. So if alam natin na pwede pa tayong bumaba, knowing the run of the market as of the moment, we have to be cautious enough. Dito pinakamalakas yung ating resistance, dito yan 2.17 pababa, and sinabi natin last time na as early as 2 peso or dito sa mga bandang 2.05 is pwede tayong mag-accumulate ng shares sa kanya. Pwede naman, kaya lang that's the risk kasi yung takbo ng ating market ngayon is hindi pa ganun kaganda, and nakita natin sa ating indicators na although nababawasan yung ating selling pressure, pero meron pa rin tayong chance na bumaba. So yung nakikita nating safe side dito is actually itong ating moving average 100 or yung pinaka-low natin na pwedeng makuha. Kagaya na nangyari ngayon, nagkaroon siya ng low na 1.92, and it's a bearish candlestick. So baka by tomorrow magkaroon na naman tayo ng bearish candlestick sa kanya. So kung nag-aabang kayo kay PHA, medyo abangan nyo siya dito banda sa 1.90, or maybe pwede nyo isagad dito banda sa 1.80 area dahil malakas pa rin yung ating selling pressure, and nakita natin yung ating volume medyo tumaas na naman, and in favor of selling volume. So be very careful lang dito kay PHA
the lower the better. So nakikita natin na ito yung ating best price sa kanya, 1.80. And then yun lang, be aware lang din or be mindful lang din dito sa ating Darvas box is baka kasi mamaya ma-breakdown natin siya in the coming trading days. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global close today 0.1780. Meron po tayong pagbaba na 4.30% from its previous closing price, around 0.1860. Number of trades po natin 3,760. And dito po sa ating chart, bumaba po tayo ng isang level. Sa ating resistance ngayon po is 18.25 and support around 0.1630. So na-maintain naman po ni Apollo Global itong ating uptrend channel na na-observe sa kanya into its monthly time frame. Kaya lang nagte-trade po tayo ngayon dito sa ating second half ng ating uptrend channel kasi ito yung ating midline. So medyo maganda pa naman yung kanyang tinatakbo. Kaya lang ang medyo red flag na nakikita po natin dito is that hindi po natin ma-maintain yung pagte-trade above 0.18. So nagkaroon po tayo ng pag-breakdown dyan sa 0.18 area na yan no March 10. And then, nag-attempt po tayong makabalik dyan above the 0.18 area. And then ngayon, nag-breakdown na naman po tayo. So, meron po tayong weakness na na-observe sa kanya since pangalawang breakdown na po niya at hindi po niya na-maintain itong area na to. Checking our stochastic indicator, nasa almost oversold din po itong si Apollo Global everyday beginning March 5. And then today, nasa level 14 tayo and makita natin na yung last time na tinouch natin to was March 10. And so kung natouch po natin tong area na to around 0.48 to March 10 and nakikita natin na medyo pababa siya, may possibility rin na medyo bumaba ulit tayo dito sa area na to. So meron tayong weakness na nakikita kay Apollo Global, although nakikita natin na nababawasan yung ating selling pressure, pero mahaba pa rin yung bar na nakikita natin dito, so malakas pa rin yung selling pressure na pwede nating i-observe dito kay Apollo Global. So kung wala ka pa naman shares dito kay Apollo Global, medyo observe mo muna siya. There's a big chance that in the coming trading days is ma-breakdown pa natin itong 0.16. Pero by tomorrow, what we can speculate is that it could be na bumuo na naman tayo ng panibagong higher low or higher low dito or lower high kay Apollo Global and baka mag-close tayo dito just above 0.18 area kasi undecided yung market ngayon pero yung net volume natin is more on buying. So by tomorrow baka umangat ulit tayo dito sa 0.18 pero in the coming trading days pwede natin ma-observe na ma-breakdown natin further itong 0.18 and pwede tayong magkaroon ng average dito or magkaroon na naman ng low dito banda sa 0.16. So kung gusto niyo pumasok kay Apollo Global, yun yung pinaka-best price na pwede natin siyang i-observe. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. BSC close today at 0.68. Meron po tayong pagbaba na 8.11% from its previous closing price, around 0.73 or 0.74 area. Number of trades po natin 2,560 and bumaba pa po tayo ng isa pang level dito po sa ating support and resistance. Ang ating resistance ngayon is 0.70 area and support around 0.56 area. So nagkaroon na po tayo ng breakdown dito sa ating Darvas box na nakikita dito kay BSC into its monthly time frame. So nakikita po natin yung matinding bearish candlestick na ginawa po natin ngayong March 2021. So, ngayong araw po is nagkaroon tayo ng breakdown sa kanya leading towards po dito sa ating previous trend line na ino-observe sa kanya na uptrend channel. So, more on weakness yung nakikita natin dito kay BSC. And kung sakali man, pwede tayong gumawa ng panibagong lower high dito kay BSC in the coming next month. And kung meron tayong lower high na pwedeng i-create sa kanya, pwede po siya dito sa may bandang 0.78 kasi hindi naman pwedeng puro bearish candlestick lang. Pwede tayong gumawa ng panibagong lower high sa kanya dito sa 0.78 bago tayo tuluyang bumaba dito kay Basic Energy Corporation. So what we are trying to say now, if ever na binabantayan nyo itong si BSC, be mindful lang na meron tayong weakness na na-observe sa kanya dahil nga po na-breakdown niya na yung kanyang Darvas box and sunod-sunod po yung ating bearish candlestick
Although yung average natin is nag-average lang, pero nakikita natin na patuloy pa rin yung pagbaba niya. And nandito na nga siya sa ating uptrend channel. So far, nandito tayo sa ating higher part ng ating uptrend channel kasi ito yung ating midline na binabantayan sa kanya. Checking our stochastic indicator. So, nagkaroon naman tayo ng pag-bounce back sa kanya from March 19. Dito naman tayo sa level 5. Pero, pwede rin naman by tomorrow na bumalik ulit tayo dito sa ating floor. So, makikita natin na tinatakbo naman ni BSC since March 4 up until today is almost oversold area. So, may selling pressure po tayo na observe. And yung kanyang bar is nag-average pa rin po dito sa line na to na 0.04 yung kanyang histogram. So, medyo malayo pa yung kanyang space between the blue line and the red line. So, the last time, sinabi rin natin na pwede na tayong mag-accumulate ng shares dito kay BSC. Pero upon re-evaluating it today, nakikita natin na nagkakaroon siya ng breakdown. So, we have to be cautious kung nandito na po tayo kay BSC as of the moment dahil nga po hindi siya ganun ka-strong itong ating Darvas box. And kung sakaling mang bumuo siya ng panibagong high, which is by next month, April, ito yung maaring gawin niyang panibagong high, 0.78. Kung nasaan, nandun din naman yung ating parang borderline ng kanyang uptrend channel. Pero syempre, napakalakas na ng selling pressure dito. So kung naghahanap tayo ng parang exit point, or parang kung saan tayo magpa-profit taking, just below 0.78. So siguro dito banda sa 0.76 or pwede naman 0.77. Pero kailangan natin siyang hintayin. Hindi siya kagad mangyayari in the next coming 3 trading days or 5 trading days. Basta within the month of April, maaari nating maabot itong 0.78. Pero be mindful, pwede pa rin tayong tuluyang bumaba dito kay BSC dahil malakas yung kanyang selling pressure. So, maaari na tayo magkaroon ng intraday na papalo dyan sa 0.78. And then the rest of the trading days, pwede na tayong bumaba ulit dito sa ating uptrend channel. And yung nakikita nating strong support natin dito is dito sa banda sa ating moving average 200 near 0.53 area. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Ayala Land close today at 33.80. Meron po tayong pagbaba na 2.03% from its previous closing price, around 34.50. Number of trades po natin, 5,210. And dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 35.10 and support around 33.40. So, dito po, more on weakness din yung nakikita natin kay Ayala Land dahil na-breakdown po natin yung ating Darvas box na inabangan sa kanyang monthly time frame. And currently, nandito po tayo sa ating uptrend channel bago po tayo nagkaroon ng Darvas box sa kanya. So, balik lang po tayo dito sa ating monthly time frame. So, ito po yung sinasabi nating Darvas box niya into its monthly time frame. Then, nagkaroon tayo ng pag-breakout sa kanya noong month ng November 2020. And for the past 3 months, ito po yung mini-maintain nating Darvas box na breakdown naman po natin ngayong March. So may kita natin maganda sana yung ginagawa natin Darvas box dahil nagkakaroon tayo ng support dito around 37.40. And then yung maximum support natin yung ginawa ng December 2020 dito banda sa may 36.15 area. Pero this month, breakdown po natin yan. And kung gagawin po natin siya ng uptrend channel, nandito po tayo ngayon sa ating uptrend channel bago tayo bumuo ng ating Darvas box. So dito rin sa ating monthly time frame, makikita natin na na-breakdown natin itong ating moving average 100. So more on weakness yung nakikita natin sa kanya. And kung nag-aabang tayo kay Ayala Land, possible lang na magkaroon tayo ng panibagong lower high dito by the month of April. So kung magkaroon tayo ng lower high, it's either here, dito banda sa 34, or baka mag-maximum tayo dito sa 36. Pero since na-breakdown na natin itong moving average 100, medyo baka weak talaga itong si Ayala Land. So kung nag-accumulate tayo ng shares, ang nakikita natin, pwede tayong sumagat dito banda sa 33.40. Pero kapag na-breakdown pa rin po niya yan, we have to expect na pwede pa tayong bumaba dito sa 31.80 in the coming trading days, weeks, or months. Pero pag na-breakdown pa rin yan, ito yan talaga yung strong support natin around moving average 200 kasi napaka-strong netong selling candlestick natin. So yun nga, baka bumuulan tayo ng high or intra-month, ma-reach natin itong 35 or 36. So we have to be careful
kung inaabangan natin itong si Ayala Land, kasi on its monthly time frame may kita natin na na-breakdown niya na po itong ating moving average 100 kung saan break out natin siya noong November 2020 and nagstay tayo above mga 3 months. So baka mamaya magstay naman tayo below dito sa moving average 100 natin in mga around 3 months din. So we have to be careful kung papasok tayo kay Ayala Land. So in the short term, may kita natin na yun nga, nandito tayo sa ating uptrend channel, and then yung ating volume is napakataas pa and more on selling volume. Kung check natin itong si stochastic indicator, since March 5 up until today, almost oversold area po yung tinatakbo ng ating market. So hindi po maganda yung support ng ating market. And dito sa ating MACD, kung titingnan naman po natin itong si MACD, nag-a-average lang po yung kanyang selling pressure dito sa kanyang histogram, and today medyo nadagdagan pa po. So malayo yung space natin ng blue line dito sa ating red line, and nakikita natin yung graph natin patuloy sa pagbaba beginning November 2020. So more on weakness yung nakikita natin kay Ayala Land. So kung wala ka pa namang shares dito kay Ayala Land, and if you want to be safe, I would advise na medyo mag-observe ka muna dahil malakas pa nga yung ating selling pressure, yung ating volatility. And although meron tayo ditong support around 33.40 na pasok sa ating uptrend channel, kung magpapatuloy pa rin yung ating selling pressure, pwede pa tayong bumaba further dito sa ating 31.80 area. So wala pa yan sa ating moving average 200 into its monthly time frame, kasi yung moving average 200 natin sa ating monthly time frame, nandito po siya banda sa 28 pesos, or dito sa support area natin yung previous Darvas box natin around 29 pesos. So be very careful lang po, or be cautious sa pagpasok kay Ayala Land. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. BDO close today at 103.40. Meron po tayong pagtaas na 1.37% from its previous closing price around 102 peso area. And yung trades po natin for today, 3,570. Dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 105 area, kung saan nandito po nagkukumpulan yung ating mga moving averages, and then support around 102.52 area. Pero nakita natin na naka-cross down na rin po yung ating moving average 9 dito sa ating moving average 200 and yung ating moving average 20. Pati na rin si 50 is about to cross down na rin itong si moving average 200 natin. So may weakness po tayo nakikita dito kay BDO. However, kung titingnan naman natin siya dito sa ating monthly time frame, may kita natin na for the past 4 months or including today, 5 months is mini-maintain naman po natin itong ating Darvas box. So nagkaroon lang tayo ng mga intraday or intra-month na umabot dito hanggang 113. Pero nakikita natin na meron tayo ditong parang strong resistance around 106, and then strong support around 100 area. So siya rin yung ating naging pinakamababa ngayong month. So makita po natin yung unang Darvas box natin na break out noong November 2020, and then for the past 4 months, ito po yung ating nagiging low, 100 peso area. So kung yan po yung ating nagiging low dyan sa ating 100 peso area, we have to be cautious kung sakaling nandito tayo kay BDO ngayon, kasi we know na pwede pa tayong bumaba further dito sa 100 peso area or dito banda sa ating 98 peso area, just slightly below 100 peso area. So let's just double check first itong ating stochastic indicator. So medyo may pagka-volatile din yung ating stochastic indicator. Hindi naman siya almost nasa oversold area palagi. Pero yung pinaka-high na ginawa po natin dito is level 47. So nagkakaroon naman siya ng volatility. So minsan weak, minsan strong. Dito naman sa ating RSI indicator, dito naman natin siya mas makikita maigi. Kasi makikita natin na puro lower highs yung binubuo natin sa kanyang graph since November 2020. So hindi po tayo nakakaangat sa ating mga previous lower highs na ginagawa sa kanya. Though nagme-maintain po tayo dito ng ating low dito banda sa level 35. Checking our MACD. Dito naman sa ating MACD, it looks like na meron din tayong sideways na nakikita sa kanya.
And yung ating graph ngayon or yung blue line and red line meron pang good space. So wala pa tayong makitang pag-crossover, and yung histogram natin is nag-average pa dito sa negative 0.45. So dito naman sa ating mga indicators, may weakness tayo nakikita pero may mga strong indicators din paminsan-minsan. So volatile naman yung kanyang datingan. So mas maganda kung titingnan natin siya dito sa chart. Yung chart mismo yung babasahin natin sa kanya. Yan, nakita naman natin sa ating monthly time frame dito banda sa 100 peso area or dito sa ating support around 98.95, yung pinaka strongest support ni BDO. Kung sakaling gusto niyo pong pumasok dito kay BDO, mas maganda abangan natin siya dito 100 peso below, kasi although meron tayong bullish candlestick dyan, chances are magkaroon tayo ng resistance by tomorrow dito sa 104 area, and then in the coming trading days is magkaroon pa tayo ng breakdown further dito sa 102 hanggang sa bumaba po ulit tayo dito sa ating 100 peso area. So ito lang po yung babantayan natin. Huwag lang tayo mag-cross down dito sa ating Darvas box currently, dahil kapag ka nag-cross down po tayo dyan, alam natin na medyo mababa yung susunod natin na support dito, which is around 93.58. Ayan po yung ating support sa ating monthly time frame. So hanggat hindi pa po naman siya nagko-cross down, pwede pa rin nating i-observe itong ating Darvas box. That's why it's very important na kumuha dito banda sa 100 peso area, and wag muna dito sa 102 para kung sakali pwede kaagad tayo makapag-cut loss, dahil alam natin yung susunod na support natin is dito banda sa 93.58 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BDO. Nickel Asia closed at 5.05. Meron po tayong pagbaba na 3.81% from its previous closing price. Around 5.25. Number of trades po natin 819. And dito po sa ating chart, so bumaba po tayo ng dalawang level. 5.05 yung ating resistance ngayon. And support around 4.84. And today na rin po yung ating ex-date sa kanya for its cash dividend. So it's expected na magkaroon po tayo ng mababang price sa kanya. So nagkaroon nga po tayo ng gap down dito kay Nickel Asia, and if we're going to measure that gap down from this high up until this low, or yung gap area lang natin, nandito lang siya banda 2.29, pero yung binaba pa natin is actually 7% kasi nagkaroon tayo ng low na 4.83 today. And meron pa rin po tayong Darvas box na binabantayan sa kanya on its monthly time frame, aside po dito sa ating downtrend channel into the long term naman sa kanyang monthly time frame din. So good to observe pa rin naman po itong ating Darvas box as of the moment. Dito sa ating chart, sa ating stochastic indicator, almost oversold area pa rin po yung tinatakbo natin beginning March 1st, or sabihin na natin nandito siya sa lower half kasi less than 50 po siya. Nagkaroon lang tayo ng high dito around level 41 dito sa bandang March 18. And checking our MACD, so nadagdagan na po yung ating selling pressure sa kanya. So nung ino-observe po natin yung kanyang cash dividend, unti-unti pong nababawasan yung selling pressure, pero ngayon tapos na po yung kanyang cash dividend is nadagdagan na naman po yung kanyang selling pressure. So kung may hawak po kayo kay shares kay Nickel as of the moment, be mindful lang dahil medyo malakas na yung ating resistance ngayon dito banda sa 5.19, or sabihin na natin meron na tayong resistance dito sa 5 peso area dahil tapos na yung ating cash dividend. Yan yung nagiging support natin ngayon is itong si moving average 100. Pero kung titingnan din natin, mga lower highs na po yung binubuo natin kay Nickel Asia. So yung safe side po natin dito is yung ating naging low today, 4.80, just below the moving average 100. Or kung sakali yung pinaka-safe side natin is dito sa ating Darvas box, yung pinaka-bottom niya, borderline. Kasi alam natin yung takbo ng ating market ngayon is hindi ganun kaganda. Almost all of the market is talagang sumasagad sa pinakamababang presyo niya. So kung isasagad natin yung mababang presyo ni Nickel, dito po natin siya makikita around 4.58. So check niyo po maigi magiging options natin for Nickel Asia. Pure Gold closed at 38.70. Meron po tayong pagtaas na 4.59% from its previous closing price. Around 37.01. Number of trades po natin, 3,560. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 38.70 or 38.90 area, and then support around 34.40.
74. And matatandaan po natin, yung na-review po natin itong nakaraan si Pure Gold, meron po tayong uptrend channel na na-observe sa kanya kung babalikan po natin itong kanyang monthly time frame. So in the long term, kahit pababa po yung experience natin nung mga nakaraang buwan, is na pasok pa rin naman po siya dito sa ating uptrend channel. Nasa lower half lang po tayo ng ating uptrend channel as of the moment. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. Kung titingnan po natin yung ating stochastic indicator, andito po tayo ngayon sa ating overbought area. So the last time na tinouch po natin to happened noong February 9. So level 89, ngayon po is nasa level 85 tayo. So meron na lang tayong pwede pang itaas sa kanya ng slight. And checking our RSI indicator, dito naman iba naman po yung ating nagiging takbo. Nagkaroon naman po tayo ng breakout dito sa ating parang long-term na resistance na level 52 since September 2020. And we are heading towards dito sa ating second resistance around level 62. Currently, nandito po tayo sa level 60. Hopefully, magkaroon pa po tayo ng breakout dyan. And kapag nagkaroon pa po tayo ng breakout, pwede tayong umabot dito sa level 66 area. Pero check po muna natin yung ating ibang indicator, kagaya ni MACD. Dito kay MACD, meron din tayong parang uptrend channel na binabantayan sa kanya na nagsimula noong October 2020 pero na-breakdown po natin noong March 10. Pero nagkaroon din po tayo ng parang border dito na negative 1.05 area. So nagkaroon naman po tayo ng bounce back. So we have to be cautious lang dito sa area na to. Kasi baka mamaya meron tayong sideways na tinatakbo dito kay Pure Gold. So papunta po tayo dito ngayon sa ating high. Dito banda sa ginawa natin February 16. Dito banda sa negative 0.16. So kung itong MACD yung pag-uusapan natin, you have to be cautious kung ngayon ka lang papasok dito kay Pure Gold kasi makita natin there's a chance na mauntog tayo dyan and then magkaroon na naman po tayo ng pullback dito sa area na to. So sa mga nakasalo dito sa area na to sa ilalim, kailan ba ito nangyari? No March 17. Kung titingnan po natin yung chart natin ng March 17, yung price po natin at that time is dito banda sa pinakababa, 34 area. So baka mamaya magkaroon po tayo ng resistance dito sa ginawa natin sa ating MACD noong February 17. So kung February 17 naman po yung pagbabasihan natin, ang ating February 17 is nandito naman sa ating resistance around 38.70. So be cautious lang kung ngayon ka pa lang po papasok kay Pure Gold kasi nakalipad na po si Pure Gold from low nga po na 34.74. So there's a chance na magkaroon tayo ng pullback by tomorrow, magkaroon tayo ng red candlestick dito na pwedeng umabot hanggang 38 pesos. Pero as much as possible, let's try not to buy po muna dyan. Baka magkaroon po muna tayo ng sideways na takbo dito kay Pure Gold. Although meron tayong uptrend channel na ino-observe, pero in the short term, there's a possibility na magkaroon tayo ng sideways sa kanya from 34 to 38. So kung sakaling nag-accumulate tayo ng shares dito kay Pure Gold, siguro pwede na dito banda sa 36 peso area. Pero kagaya nga po ng sinabi natin kanina, almost lahat po ng stocks is nasa pinakamababang presyo or bumababa sa pinakamababang presyo. So yung pinakamababang presyo na na-observe natin dito kay Pure Gold is dito banda sa 35 or 34.74 area. So identify nyo po maigi yung magiging options natin dyan. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Pure Gold. To go close today at 8.83, meron po tayong pagbaba na 5.76% from its previous closing price. Around 9.37 number of trades po natin, 194. And dito po sa ating chart, meron po tayo dito ang resistance around 9.17 and support around 8.68. So let's check to go into its monthly time frame. So meron po tayong nakikitang downtrend channel sa kanya in the long term. So nag-start pa po siya pagtapos na itong ating matinding breakout sa kanya noong May 2017. So nagkaroon tayo ng breakdown noong June 2017. And from that time, downtrend channel na po yung ating na-observe. Pero pagdating po dito noong April 2020 is nagkaroon po tayo ng pag-breakout sa kanya. And from that time, nagme-maintain lang po tayo ng low na 8.06. So bumubuo po tayo ng ating Darvas box inside the
long-term downtrend channel na nakikita po natin sa kanya. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. Checking our stochastic indicator, makita po natin na medyo may pagka-volatile po yung nakikita natin sa kanya. So minsan nasa taas, minsan nasa baba. So maganda naman po yung spike ng pasok ng ating ng ating market. Kaya lang medyo be cautious lang kasi parang ilang tao lang po yung nagba-buy and sell dito kay To Go. Nasa 194 lang po tayo today. Dito naman sa ating MACD, makikita natin na we are about to cross down. Parang na-reach natin yung peak natin noong March 17 and March 18, and then ngayon po is mababa na yung ating histogram sa kanya. And then ibig sabihin na dadagdagan ng ating selling pressure, and it looks like napababa na nga po tayo dito sa ating negative side. So balikan lang po ulit natin itong si To Go sa ating monthly time frame. Let's check also yung ating mga indicators sa kanya. So dito sa ating stochastics, nagkakaroon lang po tayo ng flat line dito sa 48, or nagkakaroon tayo ng support, pero bumubuo tayo ng lower highs sa kanya. Check natin yung ating RSI indicator. So same thing lang din. May mga lower highs tayo na observe, pero meron tayong pag flatline or support dito sa level 42. And dito sa ating MACD naman, kung i-check po natin, nasa highest peak pa po tayo ng ating histogram. Pero makita natin, yung ating graph naman is nasa ilalim, nasa below zero. So yung graph natin sa ating daily time frame is nandito sa baba. Dito naman sa monthly time frame is nasa pinakamahinang portion po siya. So although nakakross up itong ating blue line, pero it looks like na hindi naman siya ganun magtatagal, and baka mag-cross down na rin siya. So kung nag-aabang po kayo dito kay To Go, be very cautious lang kasi nakikita natin na medyo malakas yung ating resistance currently dito banda sa 10 peso area. And yun nga, sa long term natin, meron tayong downtrend channel na ino-observe sa kanya. Pero as of the moment, since na-maintain naman natin itong ating Darvas box, ang maganda pong pagpasok dito kay To Go is below 8.68. And kung isasagad natin yung ating price sa pinakamababa, dito banda yan sa 8.20 or 8 peso area. So iwasan po muna natin yung pagbili more than 8.68. Let's aim dito sa 8.20 or especially dito banda sa 8.06 area, kasi nakita natin na naka-cross down na po yung ating moving average 50 and 100, and yung 9 pati 20 natin about to cross down itong ating moving average 200, yung green line natin. So mahina yung na-observe natin sa kanya. So abang po tayo dito banda sa may 8 peso area. So check nyo po maigi magiging options natin for To Go. Vinci Capital closed at 2.58. Meron po tayong pagbaba na 1.90% from its previous closing price, around 2.63. Number of trades po natin na 1,280. And dito po sa ating chart, meron po tayong resistance ngayon around 2.58 or 2.57 and support around 0.99 cents. Let's check po itong si Da Vinci or si Vinci Capital sa ating monthly time frame. So makikita po natin na meron tayong malaking Darvas box or malaking sideways lang po na nangyayari sa kanya. And kung titingnan po natin for the month of March, napakatinding bearish candlestick po yung makikita natin compared ng mga nakaraang buwan kung saan unti-unti po nating inakyat itong ating chart, and then nagkaroon ba tayo ng maximum na 8.40 intra-month ni February. And nakikita po natin ngayon na matindi nga po yung ating bearish candlestick dito. If ever man gumawa po tayo ng panibagong lower high, that could be na ma-reach po ulit natin itong 3.82 or maximum itong 4.70. Pero makikita natin we are heading towards down dito po sa pinaka lower level natin sa ating Darvas box or sa ating sideways dito banda sa ating 1 peso area, kasi nga po matindi yung ating bearish candlestick yan. So kung meron po kayong hawak dito kay Vinci Capital, be mindful lang po na pwede pa tayong sumagat dito sa 1 peso area. Makikita naman natin na puro lower highs po yung ating ginagawa currently. So meron tayong bearish candlestick dito, and then nagkaroon tayo ng breakout sa kanya from 3.16, and we attempted na basagin po itong 3.82, pero mahina pa rin po talaga. So more on weakness. And then ngayon, napakaliit lang po ng ating bullish candlestick na ginawa, and
makita natin yung high na ginawa natin noong March 19 na 3.07 is hindi man lang po natin na-reach. So, hindi man lang gumawa tayo ng panibagong lower high sa atin ngayon. So, yung low natin last time na yung closing price natin actually na 2.64 or 2.62, kumbaga parang ayun lang yung ating naging high. So, mahina yung dating ni market as of the moment. So, kung wala ka pa namang shares dito kay Vinci, be very careful kasi makita natin na lagi tayong nasa oversold area since February 17. So, almost a month, dito lang po tayo sa oversold area. More on puro selling po yung nangyayari sa kanya. And dito sa ating MACD, although nababawasan yung ating selling pressure, pero baka ang mangyari dyan is parang short lang na pag-crossover sa ating red line. So, baga parang yung nangyari dito noong January 7, pati na rin dito noong January 19. Medyo hindi natin speculate yung kagaya na ito ng February 21st na medyo magkakaroon ng space, good space between the blue line and red line kasi nga po yung pag-slide down natin dito is napakalakas. Pati na rin yung ating selling pressure. So, we have to be careful kung sakaling meron tayong hawak na shares ito kay Vinci. Ang maximum na pwede nating i-bargain o yung pinakapababang price na makuha natin sa kanya is dito sa 1 peso or 0.99 cents. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Vinci Capital. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito or kung nakatulong po ito sa inyo, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And sa inyo po na merong ibang information or merong ibang thinking, please comment lang po dito sa ating comment section para po ma-share din po natin sa iba. At kung meron po kayong stocks na gusto niyo pong ipa-review, comment nyo lang din po yan para po may review po natin sa susunod na ating video. And don't forget to subscribe into this channel to become updated every day. Maraming salamat po. I'll see you soon. Q Republic.